po ay unang-una ay humihingi ng paumanhin sapagkat hindi po ako nakapunta sa Zamboanga, Sibugay. Sa kadahilanan po na ako po ngayon ay nandito po sa South Korea para po sa World Summit. Ito po ay may kinalaman sa kapayapaan po para sa buong mundo. Sama-sama po kami dito, iba't ibang lahi, galing po sa iba't ibang lugar. Kami po ay magpupulong-pulong, galing po sa gobyerno rin, galing din po sa parlamentaryo. Kami po ay nandito na imbitahan para magbigay po ng mungkahi kung ano po ang aming mga pwedeng mapag-usapan at mapagkasunduan patungkol po sa kapayapaan ngayon sa buong mundo na nababalot ng matinding kalungkutan. Inshallah po, itong summit na ito na pamumunuan po ng mga tinatawag po nating mga naniniwala sa Diyos, naniniwala sa kapayapaan, naniniwala sa kakayahan ng tao na ibigay ang katahimikan sa bawat nasyon sa tulong po ng Panginoon Diyos na nag-iisa. May mapuntahan po sapagkat kalunos-lunos na po ang kalagayan ng mundo. Ayun po. Nagbalita lang po ako sa inyo at humingi po ng paumanhin sa ating mga kababayan dyan sa Zamboanga, Sibugay dahil nagpunta po dyan ang PDP Laban. Maraming salamat po sa lahat po ng tumanggap dyan sa PDP Laban. Makakabawi din po ako sa inyo. Nakailang beses na po kayong imbita sa akin. Babawi po ako. Nagkataon lamang po mga mahal kong kababayan dyan na nasabay po ito. Matagal na po ito eh. Ito po yung matagal lang naka-schedule, matagal na po natin silang kasama, noon pa, hindi pa po tayo politiko. Kasama na po natin ang organisasyon na ito. Ito po pala yung ID namin. Ito po. Tungkol naman po sa nangyaring hearing ng ating kaibigan at ating kasama at ating kapanalig na si Senator Amy, nalulungkot po tayo sapagkat hindi natin natapos yung hearing sapagkat meron pong isinagawang press con yung ating pong mga kasama. Andyan po si Senator Jimmy Bondoc, si Senator Lambino, si Senator Marcoleta, isa po itong masasabi natin na hakbang nila upang siyempre po nandun po si Atty. Torion, nire-represent po ang ating mahal na pastor Apollo Kibuloy. Patungkol po ito sa online voting na ngayon po ang alam kong umpisa. Inuulit ko po mga mahal kong kababayan na OFW, huwag po kayong mag-boycott. Bumoto po kayo, magpa-enroll po kayo, magpa-register po kayo. Kung ano man po yung inilalatag ngayon sa atin ng COMELEC, parang awa nyo na po. Ito po ay gawin natin. Alam ko pong mahirap sa ibang tao, mahirap sa ating mga kababa. Marami po ako nakausap
medyo bago sa kanila to, lalo na po yung mga mas nakatatanda nating mga OFW, medyo alanganin po sila dito sa online voting. Hinihingi ko po sa mga kababayan natin na OFW na may kakayahan na magturo at alalayan yung ating mga kababayan na alanganin po dito, magtulungan po tayo. At tulad po ng sinabi ko nung press con, ang pagboto po ay isang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng saligang batas. Nayaan pong kapangyarihan na yan, sa araw na yan, kayo po ang pinakamakapangyarihan. Mas makapangyarihan po kayo sa mga ganid sa kapangyarihan, sa mga uhaw na uhaw sa kapangyarihan. Sa araw na pagboto nyo po, kayo, taong bayan, ang pinakamakapangyarihan. Iisang araw lang po yan sa loob ng 3 taon, sa loob ng 365 days, sa loob ng 1 taon. Kayo po ang pinakapangyarihan. Kayo ang most powerful po sa araw na yan ng eleksyon, ng inyong pagboto. Kaya huwag niyo pong palagpasin, mga mahal kong kababayan. Ito po ang pagkakataon po ninyo na mamili ng guguhit ng inyong kapalaran. Bilang inyo pong kapatid, kababayan, kapamilya, kapuso, sabihin nyo na po lahat na ako po yan. Makikiusap po ako sa inyo. Bumoto po kayo. Bumoto kayo. Ito na po ang panahon para pumili po kayo. Sino ang mamumuno? Sino po ang mga senador? Inyong mga local official na magtatawid po sa inyo sa napakatinding kahirapan. Mga kababayan, konti na lang po ang panahon natin. Konting-konti na lang po. Ang 2025 elections, papunta ng 2028, crossroads po yan. Yan na po natin malalaman. Kung tayo ba'y magbabago o tayo ba'y mananatili ng ganito. Tungkol naman po sa hearing, mabalikan ko. Alam ninyo, nagsalita ng ICC Gobyerno ang nag-surrender kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siguro sapat na po yun. Ang mainam lang po sa hearing na yan, nalalaman natin kung sino yung mga sinungaling. At sino pa yung nagsisinungaling pa hanggang ngayon. Pero obvious naman ho ang katotohanan. Alam na natin ang katotohanan. Masakit lamang sapagkat hindi natin alam yung pinakaulo nito. Yun ang gusto nating malaman, yung ulo. Saan man ang gagaling ang order? Ito ba ay domestic lang o meron itong geopolitical anggulo? Yan po yung mga bagay na dapat sigurong hukayin pa ng ating kaibigan na si Senator Amy. Ano ba ito? Sa panahon ngayon, mga kababayan, importante ang mahalin natin ang sarili nating bayan. Kung ang Estados Unidos ay inaaway na lahat, para lang siya ay manatiling nakatindig, tayo pa. Pinakamalaking ekonomiya na yun, Amerika. Pero tingnan nyo ngayon, America first. Ha? Dapat dumating ang punto na ganyan din ang bayan natin. Hindi tayo nadidiktahan ng kung sino-sino.
Unahin natin yung sarili natin. Yun lang po ang sikreto. Nagpapasalamat din po ko sa lahat ng mga kababayan po natin na nagsagawa ng pagsisindi ng kandila at nagdasal po. Dahil 1 buwan na po ang ating mahal na dating Pangulo sa pangungulungan. Nagpapasalamat po tayo sa mga Pilipino sa buong mundo na nagsagawa po ng pagdadasal sa 1 buwan anibersaryo. Mansari, ang tawag po nila doon. Mansari. Mansari ng ating dating Pangulo. Muli po, mga kababayan ko, itong ganap na ito sa ating bayan, pagmuni-munihan din natin, hindi lamang ito usapin ng eleksyon, kampanya, kandidato, usapin po ito ng kinabukasan po ninyo. Yun lamang po, babalik po ako mamaya para